Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Magsaysay sa probinsya ng Davao del Sur. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Magsaysay. May mudag sa atong mga kaigsuunan niya sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 89 na kabanata, ang talata po ay 36. Lahit trono niya'y hindi magwawakas hanggang mayroong araw tayo sumisikat. Lahit trono niya'y hindi magwawakas. Lahit trono niya'y hindi magwawakas hanggang mayroong araw tayong sumisikat. Lahit trono niya'y hindi magwawakas. Lahit trono niya'y hindi magwawakas hanggang mayroong araw tayong sumisikat. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Aming idinudulog sa iyo, Panginoon, na kami linisin sa pamamagitan ng banal na dugo ng aming manunubos sa lahat ng karumihan, sa lahat ng kaisipan, sa lahat ng mga gawa na hindi ayon sa katwiran ng aming manunubos. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Magsaysay sa probinsya ng Davao del Sur. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Magsaysay ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming panalangin, maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Magsaysay. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Exodo sa 7 kabanata. Ang talata po ay 8 hanggang 13. Sinabi pa ni Yahweh kina Moises sa Aaron, kapag sinabi sa inyo ng Paraon na magpakita kayo ng kababalagan bilang katunayan ng pagkasugo ko sa inyo, sabihin mo kay Aaron na ihagis ang kanyang tungkod sa harapan ng Paraon at magiging ahas iyon. Nagpunta nga sila sa Paraon tulad ng sinabi ni Yahweh. Pagdating doon, inihagis ni Aaron ang kanyang tungkod sa harapan ng Paraon at ng mga tauhan nito. At naging ahas nga ang tungkod. Kaya ipinatawag ng Faraon ng mga matatalinong tao at mga salamangkero sa pamamagitan ng kanilang lihim na karunungan ay ipinagaya ang ginawa ni Aaron. Inihagis nila sa lupa ang kanilang mga tungkod at naging ahas din. Ngunit
Ang mga ito'y nilulo ng tungkod ni Aaron. Gayunmay, nagmatigas pa rin ang paraon at hindi nakinig kina Moises at Aaron gaya ng sinabi ni Yahweh. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa tungkod ng tagumpay at katapatan sa gitna ng pagsubok sa buhay. Madalas tayong makaranas ng mga sitwasyon kung saan tila ginagaya o hinahamon ng mundo ang kapangyarihan ng Diyos. May mga pagkakataon na ang masasamang gawa ay tila nagtatagumpay, lalo na po sa kasalukuyan. Batid natin yung mga skandal, yung mga flood control scandal na kapag narinig natin yung mga balita na may mga mali-malitang kwarta, pera na idinideliver kung kani-kaninong politiko, iniisip natin na tayo, mahirap pa rin. Pero yung masama, parang sila yung nagtatagumpay. Sa teksto pong ito, sina Moises at Aaron ay nasa harap ng pinakamakapangyarihang pinuno ng Ehipto, ang paraon. Baon nila ang salita ng Diyos at isang tungkod. Alam niyo po yung kapangyarihan ng Diyos, laging higit sa anumang huwad na kapangyarihan ng sanlibutan. Ang ating tungkulin ay sumunod at ang Diyos ang magkakaloob ng tagumpay. Maliwanag po nating makikita sa bahaging ito ng banal na kasulatan, yung tanda ng pagkilos ng Diyos. Iniutos ni Yahweh na ihagis ang tungkod at ito ay naging ahas. Ang tungkod na gamit sa pang-araw-araw na pagpapastol ay naging kasangkapan ng himala. Huwag po nating ipagwawalang bahala yung mga normal at natural na kakayahan na mayroon tayo. Kaya alam niyo po, hindi natin marapat na binabaliwala ang mga ito. Yung mga simpleng kakayahan na ating tinataglay. Huwag nating hamakin itong mga bagay na ito, na nasa ating mga kamay. Sapagkat kung ito ay ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, ito'y siguradong gagamitin niya para sa kanyang kaluwalhatian. Ano ang meron tayo? Talento, oras, o mga kakayahan na kapag tinignan natin mga simple lang. Pero kapag binasbasan ng langit, naniniwala tayong himala ang magaganap. May huwad na panggagaya ang sanlibutan. Ipinatawag din ng paraon yung kanyang mga salamangkero at sa pamamagitan ng lihim na karunungan, nagawa nilang gawing ahas yung kanilang mga tungkod. Alam niyo po, ang kaaway, ang diablong Satanas, ay mahilig manggaya. Nag-aalok ang mundo ng mga huwad na solusyon, pansamantalang kaligayahan, peking kapayapaan, madali ang yaman. Huwag tayong mabulag sa mga himala at alok ng sanlibutan na walang banal na pinagmulan. Mga kapatid, ito yung pangangailangan na ating maunawa, kinakailangan yung pinagmumulan ng ating mga biyaya at pagpapala, may kabanalan. May ganap
na pagtingin dun sa tagumpay ng Diyos. Ano po? Sa huli, kinain o nilulon ng tungkod ni Aaron ang mga tungkod ng mga salamangkero. Malinaw ang mensahe. Walang-wala ang kapangyarihan ng Ehipto kumpara sa kapangyarihan ng Diyos ng Israel. Ang hustisya, ang katotohanan ng Diyos laging mananaig. Pero kailangan huwag tayong panghihinaan ng loob. Dahil paano natin titignan ang isang matagumpay samantalang ligalig na ligalig, samantalang malungkot na malungkot? Ano po? Tandaan natin ang talatang ito at manalig tayo na kakainin at uubusin ng tagumpay ng Diyos ang lahat ng gawa ng kaaway. May babala para sa mga matigas ang puso. Sa kabila ng himala, nagmatigas pa rin ang puso ng Paraon. Mas pinili niyang magbulag-bulagan kaysa kilalanin ng tunay na Diyos. Suriin natin yung ating mga sarili. Kapag ba ipinapakita ng Diyos ang kanyang katapatan at paalala sa ating mga buhay, lumalambat ba ang ating puso o nagmamatigas tayo gaya ng Paraon? Ang katigasan ng puso ay naglalayo sa atin sa pagkilos ng ating Panginoon. Nakita natin yung tungkod naging ahas. May panggagaya yung mga salamangkero, pero sa huli, nilulon ng tungkod ni Aaron ang tungkod ng mga salamangkero. Mga kapatid, ipagkatiwala natin sa Diyos ang tungkod ng ating mga buhay. Meron ba tayong takot? Meron ba tayong pangarap? Meron ba tayong kahinaan? Huwag tayong maakit sa huwad na alok ng sanlibutang ito. Panatilihin natin ang ating puso ay maging malambot na nakatuon sa tinig ng ating Diyos. Ano pa yung ating ipinag-aalala kapag tayo'y nanatili, kapag tayo'y nagtiwala, kapag tayo'y lumakad sa kanyang tagumpay, makikita at mararanasan natin ang kanyang kapangyarihan. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa himalang inyong ginawa sa tungkod ni Aaron, sa tungkod ni Moises. Ang aming panalangin, yung aming mga sariling kakayahan, yung aming mga sariling pangunawa, yung aming mga gawa, ipinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa inyo at idinadalangin namin ang makapangyarihang pagkilos mo. Panginoon, kayo po ang gumawa ng himala sa pamamagitan ng mga simpleng bagay, ng mga payak na tinataglay ng inyong mga lingkod. At ang aming panalangin, kami po ay patuloy na magtiwala sa inyong kapangyarihan at kakayahan upang kami ihatid sa inyong tagumpay. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Magsaysay sa probinsya ng Davao del Sur. Ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Magsaysay ay magkaroon ng unawaan, patawaran, pagpapakumbaba, pagkakaisa na siyang makitang dahilan ng Santong Espiritu upang maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Magsaysay. At dasal namin na dumaloy ang iyong kapangyarihan. Sa altar na ito ay makapaghandog ng pagpupuri, pagsamba
At sa altar din na ito ay dumaloy ang fire of revival sa buong magsaysay. Dasal namin na ito'y maranasan din sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Ilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Ikaw din po ang magpala sa kanila at hayaan mong dumalo ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo, Panginoon, maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal din po namin ang pagkilos mo sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng lahat ng mga bagay na kinakailangan ng mga ministeryong ito upang magtagumpay para sa kaluwalhatian. As we also pray sa mga misyonero at sa mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Pahintulot mo, Ama, na magtagumpay ang iyong mga lingkod sa pangangaral at pagpapahayag ng balita ng kaligtasan sa mga bansa na iyong hinatiran sa kanila. Dasal din namin ang pagpapala mo sa aming mga tagapanguna, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno at sa mga kasalukuyang pangyayari sa iyo namin ipinagkakatiwala ito, Ama. Batid namin na walang nalilingid sa iyo, hayaan mong malantad ang kasinungalingan ng kaaway at tunay magtagumpay ang iyong kapangyarihan. Habang kami po ay patuloy ding dumadalangin para sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Ilusan mo po mga bansang ito, ibaba mong iyong santong espiritu at maranasan nilang makapangyarihang pagkilos mo. Gayun din po, Panginoon, sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Hayaan mong dumaloy ang iyong pagsama, ang iyong kapangyarihan. Gayun din po, Panginoon, sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. We declare the power of revival in Jesus' name. Hiling din po namin ang pagkilos mo ng kapayapaan sa bansang Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon niyo. Tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forevermore. I declare this new house and lot with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan, sama-sama nating ideklara, God bless the Philippines big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.